we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mag-iina patay matapos sumalpok sa puno ang sinasakyang kotse sa Limay, Bataan. Insidente na huli camp. Tutukan sa report ni CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tatlo ang patay habang dalawang iba pa ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang kotse sa puno sa kahabaan ng Roman Highway, bahagi ng Barangay Alangan, Limay, Bataan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, maaaring nagkaroon ng human error o nagkaproblema sa makina ang sasakyan na naging sanhi ng aksidente. May mga evidence po na either nakatulog or medyo nakainom po itong driver. Maaari din po siyang masasabing mechanical error dahil nga po yung kotse niya ay isang 1995, medyo luma na po. Sa lakas ng impact, wasak ang sasakyan ng mga biktima. Mag-iina ang tatlong nasawi. Dinala sa ospital ang ama at isa pa nilang anak na nakaligtas sa aksidente pero nakalabas na rin. Bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ng mga biktima. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima kaugnay sa trahedya. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa kalsada para makaiwas sa disgrasya. Patay ang 4 na katao habang sugatan ang isa pa sa karambola ng 4 na sasakyan sa National Highway ng Barangay North Poblacion, Bacong, Negros Oriental. Base sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng isang tanker ang kalsada nang pumutok ang gulong nito. Napunta sa kabilang linya ng kalsada at sumalpok sa tricycle at 2 motorsiklo. Sumuko sa pulisya ang driver ng tanker. Nagkaroon po daw ng tire explosion when the driver was about to overtake that motorcycle. Nag-explode daw yung front left tire. Patay ang isang katao habang 14 iba pa ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Maharlika Highway sa Barangay Gulang-Gulang, Irosin, Sorsogon. Ayon sa otoridad mula sa Metro Manila ang pampasaherong bus at patungo sana sa Matnog Port. Pagdating sa pakurbang bahagi ng lugar, nakapasok sa kabilang linya ang bus hanggang sa naalangan ito at aksidenteng nabangga ang kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, isang motorsiklo pa ang nadamay sa insidente habang nagtuloy-tuloy naman na bumangga sa puno ang bus. Binawian ng buhay ang rider habang nagtamo ng sugat sa katawan ng 14 pasahero ng bus kasama ang mismong driver nito na agad namang dinala sa ospital. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Turida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-viral sa social media ang video ng isang Ilongga OFW sa Hong Kong na sinasaktan umano ng kanyang amo. Tutukan sa ulat ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. December 2022 nang pumunta ng Hong Kong si April upang magtrabaho bilang domestic helper. Nakahanap naman ito ng employer na maayos ang trato sa kanya bilang kasambahay. Pero makalipas ang 7 buwan, napilitan itong maghanap ng bagong employer dahil pumunta ng China ang kanyang amo. Sa mga unang araw sa kanyang bagong employer, maayos naman daw ang pakikitungo sa kanya ng babaeng amo. Ngunit makalipas ang ilang linggo, nag-iba na raw ang pag-uugali nito. Ayon sa biktima ay sinasabihan siya ng mga masasamang salita at tinatangka pa daw siyang saktan. Kaya nagdesisyon na lang si April na mag-resign. Pero bago pa man umalis sa bahay ng kanyang amo, nag-live video muna ito sa social media upang ipakita ang kanyang mga dalang gamit dahil natatakot ito na baka maakusahan ng pagnanakaw. Habang papaalis na siya, naabutan siya ng kanyang among babae. isip ko na lang is mag-live na lang ko kung sino makalantaw sang live ko kapin pa mga taga diri sa Hong Kong. Sila na lang tawag sang pulis kay nakita naman lang nila mo na amo na balang ka kalatabo. Kaya
to sa iya nga sa iya to nga eksena. Ginadakop ko. Tapos sige gapalagyo ko siya gapahimatdos ko siya. Ang matakpan niya sa ako na mudang gari parts ang liog ko. Pinaaresto ni April ang kanyang amo ngunit agad naman itong nakalaya matapos makapagpiyansa. Natunto naman ng GMA Regional TV 1 Western Visayas ang ina ng OFW sa Oton, Iloilo at ayon sa ina nito na si Regina, ilang beses nang nagsabi sa kanyang anak na hindi maayos ang pagtrato ng amo nito sa kanyang anak. Kaya isa siya sa nagkumbinsi sa kanyang anak na umalis na lang sa amo nito. Kaya labis siyang nasaktan nang makita ang live video ng kanyang anak. Ay, siyempre, gahiribi man kami diri. Imagine na lang nga, ito siya upod. Siyempre, kung malapit lang daw, dalaganon mo siya kagi awaton para nga hindi lang matandog niya ang bata ko. Kaya way ko man nagipalakat sa abroad nga para sakiton lang na nila ya. Kaya nais ng ina ni April na ligtas itong makauwi sa Pilipinas sa tulong ng gobyerno. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang shelter si April sa Hong Kong habang umaasa na matutulungan ito ng Philippine Consulate sa Hong Kong na makauwi sa bansa. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayagang OWA 6 pero wala pa itong tugon hanggang sa ngayon. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 17 bahay sa Cagayan de Oro City tinupok ng apoy. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tinupok ng apoy at pawang mga konkretong pader na lamang ang naiwang nakatayo sa 17 bahay na nasunog sa Purok 3, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, pasado alas 7 Lunes ng umaga. Dahil dikit-dikit ang mga kabahayan at gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy sa mga ito. Ang sunog ay pinaniniwalaang nag-umpisa sa bahay ni Alma Remeliete at sugatan ang asawa nito matapos mahulog mula sa pangalawang palapag ng kanilang bahay dahil sa paglagablab ng apoy. Nagtamo ito ng sugat sa ulo at agad dinala sa ospital. Umabot sa mahigit 350,000 pesos ang danyos ng sunog. Ayon sa BFP Cagayan de Oro City, posibleng ang naiwanang nakasaksak na telebisyon ang pinagmulan ng sunog. Hindi masabot ang gibati, sir. Naariha akong mga titulo sa akong pamilya, sa akong bana o sa akong tatay. Kay naman may title sa yuta sa kanang Bukidnon o sa Balingasag. Naadi na, sir. Naapil. Ang kinilang area ko, lisod kayo sulang patrak. So, jud kayo. Ang area ng ang kasagaran makasulod diri kinilang gagmay. Multikaba o motor. Nga itong mga truck kay nga dagko babaya sad. So muna nga naglisod pila kahos ang naladlad. Sunog ang buong katawan at wala ng buhay ng madatnan ng Miagao BFP ang 50 anyos na si Willie Nadanga. Natrap ito nang masunog ang kanyang bahay sa Barangay Lumangan, Miagao, Iloilo. Lunes na madaling araw nang magising ang ilang residente dahil nasusunog na ang bahay ng biktima na isang PWD. Napag-alaman na mag-isa na itong namumuhay at binibigyan na lang ng makakain dahil hindi na ito makapaglakad. Sa paunang investigasyon ng Miagao BFP, posible na mula sa lighter na gamit ng biktima nagmula ang apoy na mabilis na kumalat dahil gawa sa light materials ang bahay nito. Sa nagkulog sa may sunod sa iyang isang siya, sunod man sintrinig of light materials na nga dingding. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang ng enrollees sa Region 1 para sa school year 2023-2024, umabot na sa mahigit 756,000 ayon sa DepEd 1. Ang detalye sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nag-iikot sa iba't ibang paaralan sa Dagupan City ang volunteer group na ito para tumulong sa Brigada Eskwela. Batid nilang hindi sapat ang pondo ng mga paaralan para sa malawakang paglilinis. Sila na ang bumili ng mga gamit tulad ng pintura. Tumutulong kami ganun talaga ang roles ng din namin, sa grupo din namin, sir. Para makatulong po sa mga gawin dito sa school. Bukod sa Brigada Eskwela, abala rin ng DepEd sa enrollment para sa school year 2023-2024.
Sa datos ng DepEd Region 1, umabot na sa mahigit 756,000 na estudyante mula kinder hanggang grade 12 ang naka-enroll. Inaasahan ng DepEd Region 1 na aabot sa mahigit 1.3 million ang bilang ng mga magbabalik eskwela sa August 29 dahil sa mga late enrollees. I-enroll na nila yung kanilang mga anak sa unang bahagi pa lamang ng enrollment period para mapaglaanan ng ating Department of Education kung anuman ang mga pangangailangan ng ating total number of enrollees. Handa na ang deployment plan ng pulisya para sa seguridad ng mga magbabalik eskwela. Magtatalaga ng tig-isang pulis sa kada paaralan, lalo na yung mga nasa malapit sa National Highway. So subject for availability po, depende po sa peace and order situation din po ng area po nila. But rest assured po na kaisa nyo po kami sa pagsasagawa nito. Kampante ang mga magulang sa pagbabalik eskwela ng mga anak dahil sa ipatutupad na seguridad ng mga otoridad. Nakahanda na po yung sa mga gamit po nilang iba. At yung iba po naman hindi pa, pinag-iipunan pa po. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinagsa ng mga residente at bisita ang parada ng mahigit 20 naggagandahang floats sa pagdiriwang ng Niyog-Niyogan Festival 2023 sa Lucena City. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Itinodo ng mga taga-Quezon ang saya sa selebrasyon ng Niyog-Niyogan 2023. Busog ang mga mata sa mahigit 20 dambuhalang floats na hitik sa dekorasyon ng ipinagmamalaking produkto ng lalawigan, ang niyog at iba pang agrikultural na produkto. Masaya po, very overwhelmed na ganun po ka-talented ang mga Pilipino, especially Quezon. Sobrang ganda lahat. Sobrang level up lahat. Dumagundong ang ingay nang humataw sa sayaw ang mga street dancers. Makukulay ang costume mula headdress hanggang sa props. Crowd favorite ang grupong ito, tema ang kultura ng katutubong Aita. Ang isang grupo may bitbit pang papag at bilao. Kung nasa puso mo ang pagsasayaw, ay talaga namang iba ang hype o ang gigil. Masaya po at nakakagalak sa aking puso na nakakagalak pong sumayaw ngayong araw na ito. Sa tala ng Tourism Office ng Quezon, mahigit 200,000 na turista ang bumisita sa lalawigan. Sabik sila dahil 3 taon na walang Niyog-Niyogan dulot ng pandemya. Sentro raw ang pagpapalakas ng mga local products para makabawi sa mga nawalang kita ng bawat bayan. Nag-offer kami ng mga packages. So yung mga agritourism sites registered by the ATI under DA, ito yung pinromote namin. So, nakapartner kami sa mga private operators para matulungan namin sila na makabangon. Ang dapat ipakita, totoong Quezonian culture. How did we do that, sir? The Tagayan Ritual, the different festivals of each municipalities. Bukod sa sightseeing sa Niyog-Niyogan Grand Parade, patok ang tour sa mga agritourism booth. Kultura at talento naman ang bida sa visual art exhibit ng mga local artists. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ikapitong sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo epektibo na ngayong araw, August 22. Ang detalye sa live report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, muling nagpatupad ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga oil company sa bansa at ang taas presyong ito epektibo ngayong araw.
Sa ikapitong linggo ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis, umabot sa mahigit piso ang dagdag sa presyo sa kada litro ng gasolina, 70 centavos sa kerosene habang 20 centavos naman sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, resulta ito ng production cut ng mga bansang miyembro ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Bukod pa rito, nakitang pagtaas ng demand ni US itong last week lang. Although yun nga, yung laging bumababa yung kanilang inventory ng crude, ng raw materials. Noong nakaraang linggo, ilang transport groups sa Metro Manila ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na madagdagan ang pasahe sa jeep dahil sa sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Bagay na hindi sinang-ayunan ng grupo ng mga consumer at commuter sa Bicol Region. Ayon sa grupo, oras na aprobahan ng LTFRB ang taas pasahe. Tiyak na apektado nito ang trucking services na pwedeng maging dahilan para mas lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ang nananawagan din ako kay Obet Martin, sa iba pang presidente ng asosasyon, kawawa naman kami. Katataas lamang noon sa inyo noong last year na ang gasolina mas mataas pa nga ngayon. Pero nabigyan kayo ng pagkakataon, may succeeding kilometers pa. Kaya sana, huwag nyo nang ituloy ang pagkataas at kawawa lahat ng tao. Dahil sa mataas na presyo ng langis, apektado na rin daw ang mga biyahero ng gulay sa Benguet. Kaya naman sa ngayon, hiling ng halos 200 miyembro ng Balintawak Trucking and Farmers Association ang 2 pisong trucking fee sa kada kilo ng gulay, habang 5 piso naman na trucking fee mula sa Mountain Province. Dumadaing sila na magtaas kasi lugi raw. Paano pag bumaba? Yun ang sinasabi ko. Wala na bang pag-asang bababa uli ang diesel natin? Una nang sinabi, Chris, ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy pa ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa susunod na 2 buwan. Ngunit nariyan pa rin daw ang posibilidad na magbago pa ito. Chris? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Pinoy na nasawi sa wildfire sa Hawaii, tukoy na ng otoridad. Makibalita tayo kay Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Natuldukan na ang paghahanap ng pamilya Galinato matapos tukoy ng otoridad sa Hawaii ang nakitang labis sa loob ng kanilang tahanan sa Lahaina. Ang kanilang ama na si Alfredo Galinato, 79 anyos, isa sa mga biktima ng wildfire na nagsimula noon pang August 8. Ayon sa anak niyang si Cathy Galinato, nakalikas na ang kanilang ama at mga kapatid nang magsimulang kumalat ang wildfire. Pero sa kagustuhang isalba ang ari-arian, bumalik umano ang kanilang ama upang basahin ng tubig ang bahay. Ngunit nangyari ang trahedya. From what I heard, hanakayat ti rumarpay. Sa kagustuhang isalba yung bahay, ma'am? Yes, because the fire biglaan latang within 15 minutes. If you don't leave at that time, there's no way. Matapos matupok ng apoy ang mga kabahayan, ilang araw din na nanawagan ng pamilya na makita ang ama. Sa tulong ng DNA test at singsing na suot, natukoy ang labi ng biktima. So that time, well, we still had hope. And then we're praying that my dad will still appear at that time. But when the authority called that we need to get together, and then it's a relief that we have closure, that we, at least we know what to do going forward. Nagdadalamhati rin ang mga anak ng Galinato sa Vigan City. Si Tatay Felipe, pamangkin ng nasawing Galinato, nag-aalala sa kanilang ina at 4 na kapatid na nakabase sa Lahaina. Bagamat ligtas, tupok sa wildfire ang kanilang bahay at mga sasakyan. Batsanggas at idi nakaawid dan, handa pa kano ekspektar mat nga makadanon DJ apoy DJ ayan na DJ kakabsat ko. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 46 anyos na ginang matapos umanong sakalin at pagsusuntukin ng kanyang kinakasama sa Taal, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
pa. Sa videong yan na ipinadala ng 24 anyos na si Joanna Vergara sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maririnig ang pag-aaway ng kanyang inang si Maria Teresa at kanyang ama na kinilalang si Jason Vergara. Makikita rin sa video ang dalawang lalaki na malapit lang sa dalawa. Hindi umano sila umawat nung una dahil akala nila na normal lang na pag-aaway iyon na mag-live-in partner. Ano naman ganyan? Papahama ko sa iyo eh! Di ba nakulong na ako dahil sa iyo? Nang mahila ng suspect ang biktima sa labas ng compound, dito na umano siya binugbog ng suspect. Ayon sa 24 anyos na anak na si Joanna, susunduin raw sana niya ang kanyang ina dahil umaga pa lang ng Biyernes pinagbabantaan na raw siya ng kinakasama na sasaktan kapag aalis ng bahay. Nagpupumiglas po yung mama ko, hindi na po siya binitawan. Pilit po siyang hinahatak na pabalikwas po yung mama ko na ano po sa sahig. Tinamaan po sa mga paso po na matitigas po. Kasi yun po, nung pagkahigaan niya, doon na po siya sinampahan ng papa ko at sinimulan pong sakalin siya. Sinimulan niya na pong untog-untog yung ulo at sinapak-sapak po yung ulo. Sinubukan pa umanong awatin ng ilang kalalakihang kapitbahay ang suspect. Agad daw na humingi ng tulong ang pamilya sa barangay at sa pulisya. Naisugod pa sa ospital ang 46 anyos na si Maria Teresa Melgar, ngunit namatay din habang nilalapatan ng lunas. Sa investigasyon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mag-live-in partner. Dahil daw po ito sa pag-alis ng kanyang kalibing partner nang hindi nagpapaalam sa kanya. Kine-claim din po ng ating suspect na siya daw po ay merong condition na mental. Yun po yung sinasabi niya, which is yun po yung subject for validation and examination. Lango po siya sa droga. Hindi po pwedeng makulong lang ho siya. Hindi po sapat yung pagkukulong lang sa kanya. Gusto namin mahirapan din siya. Isinailalim na sa drug test ang suspect. Ayon pa sa pulisya, may iba pang kasong kinahaharap ang suspect. Meron din po siyang naging kaso doon sa aming validation sa background niya. Meron din po siyang mga history ng mga pananakit at saka pagpatay sa probinsya ng Rizal. Naiuwi na ang mga labi ni Melgar sa kanilang bahay sa Antipolo City. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pawikan ang na-rescue ng mga mangingisda matapos itong matrap sa fish pen sa karagatan sakop ng Dinisitahan Sur sa Magallanes, Sorsogon. Ang naturang pawikan ay nasa 104 centimeters ang haba, 95 centimeters ang lapad at halos 100 kilos ang bigat. Ayon sa report ng mga otoridad, 2 mangingisda ang unang nakakita sa pawikan na nakapasok at natrap sa fish pen, kaya agad itong ipinagbigay alam sa Magallanes Municipal Agriculture Office. Matapos makuha ang pawikan at mapag-alaman na malusog ito at walang sugat sa katawan, agad din itong pinakawalan sa Marine Protected Area na sakop ng bayan. Ayon sa mga otoridad, ito na ang pinakamalaking pawikan na na-rescue ngayong taon na nagpapakita lamang daw na hitik pa sa yamang dagat ang naturang lugar. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, ulang dulot ng habagat at mga local thunderstorms pa rin ang dapat nating paghandaan ngayong Martes. Umaga pa lang, aasahan na ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa, mapa Luzon, Visayas o Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nakakapekto ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang mga local thunderstorms ang aasahan sa iba pang panig ng bansa.
Umabot sa 25,000 marijuana plants ang binunot at sinunog ng mga miyembro ng Cebu City Mobile Force Company, Talamban Police Station at Naval Forces Central sa Sitio Mitol, Barangay Tagbao, Cebu City noong Sabado. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, Force Commander ng Cebu City Mobile Force Company, na habang nag-iikot sila sa nasabing lugar, isang concerned citizen umano ang lumapit sa kanila at nag-report tungkol sa nasabing marijuana plantation. Nagkakahalaga sa 10 million pesos ang nabunot at sinunog nila na marijuana plants. Dagdag ng opisyal, tukoy at pinaghahanap na nila ang taong umano'y caretaker sa nasabing plantation. Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at ipapangkas ng Royal Blood nakisaya sa 38 Kadayawan Festival sa ginanap na Kapuso Mall Show sa Davao City. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jam-packed ang venue kung saan inabangan ng mga Dabawenyo ang cast ng Royal Blood na sina Lian Valentin, Dion Ignacio at Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa Kapuso Mall Show kasabay ng pagdiriwang ng 38 Kadayawan Festival sa Davao City. Kinilig ang mga kapusong Dabawenya nang hinarana sila ni Dion. Kinantahan din ni Lian ang Kapuso fans. At mas lumakas pa ang hiyawan ng mga Dabawenyo nang lumabas na on stage si Dingdong. Game na game din si Dingdong na nakisayaw sa mga Dabawenyo sa TikTok Challenge kung saan nag-viral online ang kanyang misis na si Marian Rivera. I was so glad na namit ko si Dingdong and yet I was so happy na nasa sila dariya. Super enjoy! Nakasayaw na ako si Dingdong Dantes! Perfect kayo ang adlaw! Samantala, nagpapasalamat naman ang Kapuso Stars sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga Dabawenyo. Feel na feel namin yung pagmamahal nila, so grabe, one of a kind experience. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin dito sa Davao. Sobrang grateful kami dahil pinaparamdam nila sa amin kung gaano nila na-appreciate yung trabaho namin. Kaya thank you. Inaanyayahan din nila ang lahat na patuloy na suportahan ang Royal Blood ngayong mas umiinit ang mga eksena gabi-gabi sa GMA. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.